Ito po yung ating helmet na Fox BL1 Youth na pang sport po to, na Fox na original po na helmet to, na dati pong iba po ang kulay niya, na dinesign po natin based po dun sa ating panlasa sa ating motor na si Meta Magnus. Yung aking motor po na tinatawag ko si Meta Magnus. Ito po ang my own self design. Yan po ang gusto kong naging design po ng aking Fox helmet, na makikita nyo po yung proseso nyan kung paano po naging ganyan po ang looks nyan. Although hindi siya ganun ka-perfect, pero for me it's much better na kesa doon sa dati. I love it. Pagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuti at matiwasay na kalagayan. Ito po yung helmet ko po na na po yung kanyang paint, na hindi natin po maintindihan kung bakit nagkaganyan po yung paint niya. Parang siya, lumambot yung paint niya na naging malagkit po. At ang tendency po ay nababakbak siya. Kaya ang project po natin ngayon ay ang mapinturahan po siya. Kung titignan nyo po, ayan kita nyo po yan nagsag po siya, na nakakapanghinayang po na hindi natin i-repair yan. At the same time, at napakagandang helmet po niya, at talagang nakakasigurado tayo sa ating safety pagka meron tayong gamit na helmet na ganyan. Kaya ang aking gagawin po ay pipinturahan ko po yan. Kaya subaybayan nyo po yung aking magiging progress ng ating helmet, na ang kulay po ng pipintura natin dyan ay yan, white, red, and blue, na kakulay po ng ating motor na si Meta Magnus, para magkaterno na po ang kanyang ang helmet ko po at ang aking motor, na matagal ko na pong gusto magkaroon ng ganitong klaseng type ng helmet na pang sport po kasi yan the same time kasi nakadesign po yan talaga para sa ating safety. Kaya po at abangan nyo po kung ano magiging itsura po ng ng helmet na to after natin ma-repaint. Pero ang unang gagawin po natin dyan ay ang bakbakin po ang kanyang pintura, kasi po di natin maintindihan kung bakit nagkaganyan po. Kung meron po kayong idea kung bakit nagkaganyan po yung lumagkit po yung kanyang pintura, na siguro baka hindi po siya nakadesign sa ating bansa dahil galing po sa ibang bansa yan baka yung sa shipping or sa klima nila or klima natin ay hindi po compatible. Kaya much better na mai-repaint na lang natin siya. I-repaint po natin. Mas maganda pa, teterno pa po siya dun sa sa ating motor na si Meta Magnus. Hello, pagpalang araw po sa inyo. Ito yung gagamit tayo ng coins dito para maluwagan itong mga itong hindi sabay-sabay maluwagan natin isa. Yun. Sa kabila. Tapos dito. Yun lang ang pagtanggal. Kailangan mo ng coins para matanggal yung ito na yung tanggal na natin. Yun ang tatanggalin natin, itong mga padding muna tatanggalin natin. Ito ang mga yan dahil natin iisasin na natin yan. Natin to. Tapos ngayon ang gagawin ay iisasin yan.
Turbo. Kasi tingnan mo, oh, nababakbak na, oh, yan, oh. Nababakbak na talaga siya, yan, oh. Nababakbak na. Try natin na bakbakin lahat yan. So, babakbakin natin to, then, pintura natin primer. Ganyan ang, ano, ganyan ang banat dito. Tingnan mo dito, pinakbakbak ko na, oh. Pero marami pa rin. Nilagyan ko na ng, ano, masking tape at papel. Yung sa, ano, bungad para hindi pumasok po yung pintura pag pininturahan na natin. At naliha ko na po yan. Bali hindi ko na niliha ko na lang siya ng ano ng number 400 naliha. Para pinantay ko lang po yung mga may mga gasgas po niya. At yung malagkit na tanggal ko na po. Ayan. Kailangan pagka mag-a-apply po tayo ng primer, kailangan aalugin po natin ng gusto yung primer para wala po siyang bubbles. At ang pag-spray po natin kailangan medyo may distansya rin. Hindi po pwedeng masyadong malapit. Kasi pagka malapit na malapit po makikita natin may portion po na talagang tutulo po yan. Kaya tinakita niyo po yung aking posisyon sa pagbuga ng pintura na yung ginagamit po natin ay yung ready to apply na po yan, yung mga ganyan na ano na spray. Saka take note po na may mask po kayo dapat kasi hindi po maganda sa health natin yung amoy ng pinturang yan. At kung meron tayong kasama sa pamilya ng mga bata, medyo palayuin po na natin muna. Kaya po ako nasa gilid lang po ng bahay nagpintura. Sakto po na nasa eskwela yung mga bata at kaya wala pa akong inaalala na maamoy po nila yung amoy po ng pintura. Sa pagpipintura po kailangan po talaga ng pasensya. Dagdagan po natin ng pasensya at saka hindi po natin makukuha sa bilisan yan. Kasi pagkatapos po natin na pintura ng ganyan yan, kasi ang next step po ay lilihain natin. Kasi diyan po natin makikita yung parting meron at meron maglulukot dyan, yung maglulukot yung pagkapintura niya. Kasi may mga portion talaga dyan na hindi natin alam, baka may chemical o kung ano man yung reaction ng pintura. Hanggat hindi matutuyo po kasi yan hindi natin makikita kung anong magiging reaction ng pintura dun sa mismong pinupuntarahan natin. Kaya ang dapat gawin ay maghihintay po tayo ng 15 minutes to 20. Kung mas matagal mas okay lang, pero kung nagmamadali ka talagang yung 15 minutes okay na, kasi 15 minutes medyo ano na po siya, talagang tuyo na po siya. At mararamdaman niya mo po pagka inanin niyo po yung kamay niyo, pagka malagkit-lagkit pa, medyo ayan niyo pa po matuyo. At wag niyo po sanang ibibilad ng gusto, kasi hindi rin maganda yung reaction ng pintura pagka nabibilad siya ng gusto. At the same time, yung alikabok, yun ang iiwasan. Kaya hanggat maaari, wag po yun sa medyo malapit tayo sa daan, dahil pagka may humangin, may kasamang alikabok ay masasama po sa pinuturahan natin. Kaya ang ano po yan na shake and spray, ganyan po naman yan. After that na ano natin, kasi titignan ko po kung ano yung mga portion na hindi ko po nalagyan. Kasi maganda po yung halos na ano po kahit first coat pa lang po yan. Para pagka niliha po natin yan, hindi na kagad ninipis yung parting alam natin na medyo umumbok o kaya nagpop, baga kumulubot. Ganun kumulubot na kulay. Yan, bali ano po, 4 patong ng primer ang ginawa na po natin. Hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko po lihain yan, pero nakikita nyo po na medyo makinis na ang texture ng ating helmet na naka-primer na po yan. Every patong liha po ganyan ginagawa. At ang ginawa ko po ay nagpaligpas po ako ng isang araw dun sa para ipatuyo rin yung mismong primer niya. Para kinabukasan pagka napatungan na natin ng ano po yan ng white ay talagang makinis na po siya. At ito na po yung pampatong natin ng white.
Yan po yung white na ginagamit po natin na pintura. Number 14 white. Yung number 14 white po ang nakuha natin na napusuan po natin na kulay. Yan po ang ano. Katulad din po ang pag-a-apply na nakita nyo po ang distansya ko, medyo lumayo po ako ng konti. Kasi iniiwasan po natin yan yung baka magkaroon ng buga na medyo malakas. Ano po yun, talagang lilitaw at lilitaw yun. Kasi yung white na po niyan ay yan ang pinaka main base na po ng ating helmet niyan. Kasi yung color na napili natin ay katulad ng ating motor na si Meta Magnus na kulay white at meron siyang blue and red. Mas lamang po yung white, kumbaga, kaya mas maganda po yung talagang sisiguraduhin natin yung pagbuga natin doon sa white na wala pong tutulo or walang magkukulubot. Kaya ganoon rin po ang gagawin ko po diyan, mga 4 na patong rin po. Yung isang white na pang-spray na yan ay uubusin ko po lahat yan para dun sa pagkapatong sa kanya. Ganun po ang application na gagawin natin diyan. Medyo magkakakapalan natin, kaya ngayong distansya ng pagpipintura natin diyan, binigyan ko po ng allowance na 20 minutes every patong para nakikita po natin, kasi minsan po may mga talagang pagkakataon po nangyayari na hindi natin inaasahan na may nalagyan po ng alikabok. Hindi mo naman po pwedeng tanggalin yung alikabok na pagka nakakapit na po, kaya hayaan na po muna natin sa matuyo. After po niyang matuyo ay lilihain po natin, magliliha pa rin po tayo, pero ang gagamitin natin yun ay 1.5 na, yung lihang 1.5, yung pinakapino po ang gagamitin natin na may kasamang tubig pa rin, at patutuyuin natin din papatungan. Pero ang gagawin po natin dito ay 4 na patong ng kulay white number 40. After that, yung ang ilalagay naman natin doon ay yung blue. Kaya kita niyo po yung distansya ng pagbubuga ko po ng ng pintura. Kailangan tansyado rin po yung yung bilis ng kamay. Kasama po 'yan. Kaya sa mga magdi-DIY diyan, at least nagkakaroon po kayo ng idea. Wala na pong imposible sa panahon ngayon, basta mas maganda po kasi na tayong gumagawa ng mga bagay na gusto natin para nasusunod yung design na gusto natin. Yung pagiging artist na po natin ay lilitaw at lilitaw po yan. Ayan na po, nakita nyo po yung yung pagka-white niya. Talagang inaano ko po yung portion na hindi ko po nalalagyan. Ganyan po ang ganyan po. Kaya inano ko po itong video na ito na dire-diretso po, na mas maganda po yung nakikita nyo ng ganyan. Hindi po tayo ganong nag-edit para yung mga gusto mag-DIY dyan. Kasi minsan nangyayari po pagka gumagaya po tayo sa mga napapanood natin na video at gusto natin gawin dun sa ating mga project, may mga bagay po tayo na i-skip kasi po dahil mabilis. Kumbaga sa pag-i-edit po nila, karamihan po hindi naman po pinapakita kung paano yung posisyon ng pagbubuga, kung paano yung yung proseso. Basta makikita po natin ay finish na po, hindi natin po alam, kasi pagka in-actual po natin, iba po yung actual talaga. Kaya po ito, habang ginagawa ko yung nagnanarrate ako rito, kinikwento ko po sa inyo para nakikita nyo po kung ano yung development. Ayan, yan na po yung talagang after a day na naman po yan. Kaya ang paggawa po natin dito ay isang kulay ang na-apply natin, isang araw. After a day, talagang hinintay ko munang matuyo kasi ang magiging tendency po kasi pagka di ganun tuyong-tuyo po yung ating napinturahan na katulad na white, nakita nyo po yan. Ang mangyayari pagka dinikatan po natin ng ng masking tape, ang tendency po ay babakat po yung pinaka pandikit ng masking tape. Babakat sa pintura yan. Pero minsan po may mga bagay hindi natin may iwasan sa ganyan eh. Kaya may mga paraan pa rin po, kaya tuturo ko sa inyo. Ito po yung unang pinturang nabili kong yung ina-apply natin na kulay blue.
kulay blue po yan. Blue muna po ang ina-apply natin dyan. Na ang number po ng kulay blue na yan ay medyo light po ang ang unang kulay blue. Ang ano po niyan ay river blue, number 15 na river blue. River blue ang unang pintura po na nabili natin na i-apply natin. Kaya ganyan rin po ang proseso. Nakita niyo po na dahan-dahan ako. Kung saan po yung yung walang nakatakip ng masking dyan, yun po ang lalagyan po natin ng blue. Na mapapansin niyo po na dire-diretso lang po ang pagbuga natin dyan, ang pag-apply ng pintura. Kaya dire-diretso lang po na hindi ko na po edit para nakikita niyo po yung proseso. At nakita niyo po yung design. Yung nagkatap po ako ng ating name dun sa helmet para talagang yung pinaka creativity natin at originality natin ay ililitaw po. Na kahit nasa malayo tayo makikita na ang inyong kaibigan na si Ethan Craftsman na yan, yes po sa mga DIY na crafts natin yan. Nakikita nyo po yung buga. Dahan-dahan po ang ang pag-a-apply ko, kasi iniiwasan po natin yung magkakaroon ng po yan, yung tulo at kulubot yung kaya minsan po nawawala po sa dahil hawak ko po ang ating camera niya habang nagbubuga po tayo po ay one man army na yan, nakikita niyo na po yung kanyang progress ng kanyang development habang ginagawa po natin itong ating project na to. Kaya nga sa ating mga viewers dyan na nagbabalak pong mag-customize ng kanilang mga helmet, ayan, simple tips lang po to. Kumbaga, kung ako po yung nagawa ko po yung bagay na ganito pong proseso, ay kaya nyo rin po yan. Kaya sundan nyo lang po yung dahan-dahan na pagkaproseso natin yan. Katulad dyan, after po dyan, ganun pa rin po ang proseso kung paano natin in-apply yung ating primer na patutuyuin natin na kailangan na kasi dahil ito na po yung talaga pinaka-finish nung magiging mukha ng kulay. Ayan po, dahil po sa masyado pong light yung kulay ng blue na nabili natin, river blue number 15, bumili po tayo ng bagong pintura number 03. Ayan, yung kulay red naman ang ilalagay natin ngayon. Mga brothers, sisters, mga kaibigan, yan yung kulay blue natin. At nakatago lang yung kulay white niyan. Kaya may masking yan para makita nyo na ang naman natin, yung parting may red naman. Yung pinaka-kombinasyon ng kulay naman niya, ang natin. Kaya kung makikita nyo yan, ganyan po ang simpleng design ko lang po yan. Na makikita nyo po yung pagka natapos, pagka na-finish na natin. Kaya umpisa natin ang pag-spray. So, dahil bago to, red yan. Bago natin i-spray to, testingin muna natin dito. Yun. Yung tinitignan natin kung wala siyang magiging bula-bula. Yan o, nakita niya. Kaya wag sa pagpapintura, di po talaga tayo nagmamadali.
Bali, 3 coat po yan. 3 coat ng red naman. Ito yung movie ng first coat natin. Sa taas. Tapos patutuyuin lang po natin yan ng 15 minutes, katulad yan dahil sa init ng araw na yan. After 15 minutes, patungan na naman uli natin. Huwag po natin bibiglayin para hindi po makakaroon ng bubbles. Ganyan lang po ang pag-a-apply ng pintura. Trabaho po na kailangan may patience. Maganda po yung ginagawa natin na ganito yung sarili po natin gamit. Tayo po ang nagdi-DIY at the same time nagdi-design. Iba rin po kasi yung kakagawa po tayo ng uniqueness. Ito po yung pangalan na nilagay natin, yung ating name na si Ethan, na red naman po yung sa baba. Yan po, para karoon po ng kombinasyon ng ating kasi yan pong magbibigay ng beauty sa kanya, yung kakaroon po siya ng kombinasyon. Sa susunod po, ang magiging na po natin yan. Pagka natuyo na po yan, babakbakin na natin. So, mag-umpisa po tayo mag-retouch nung ano po yung dapat natin i-retouch dyan. At the same time, pag okay na po nun, uhugasan po natin siya. Para po mawala po yung nung pinagbakatan po nung tape. Then na po natin, kiklear na natin. Kaya medyo medyo long ang process po nito. Ngayon ko po nakita na pagkadating po sa paint ng ganito, di po dapat tayo nagmamadali. Okay. Ito na po yung pinaka last patong po ng ating kulay red. Na yan, ikot-ikutan po natin para tinitignan po natin, baka meron pa pong medyo na miss po, pero for sure po talagang wala na yan. Kaya palipas po tayo ng kinabukasan at doon na po natin papatungan ng clear. Ito na po yun, nabakbak na po natin at napatungan na po natin ng clear niyan. Kaya pinapakita ko po sa inyo para makita rin nyo po yung counterpart ng ating si Meta Magnus, yung kulay niya. Bali yan, napatungan na po ng clear yan, na hindi ko na po pinakita yung proseso ng pagpapatong po dyan. Ganoon rin po ang proseso dyan. Hindi na po ako nagliha kasi maganda na po ang kinalabasan ng although hindi siya perfect, pero for me is okay na. Ito po yung visor niya. Bali yung clear na ginamit po natin dyan ay inubos po natin yung isang buong 400 ml na clear sa visor niya at sa mismong helmet. Hello, and now nasa finishing touch na tayo. Natapos na po tayong magpatuyo ng kanyang clear coat. Para makita nyo po, paikutin po natin yan ng 360 nang makita nyo po yung angulo niya. Habang wala pa po yung visor at the same time ito pong mga foaming niya inside. Yan po ang kanyang looks.
wala pa po yung kanyang visor. So ngayon naman ang ilalagay po natin itong mga foaming niya. Mga foaming niya na ito po yung ano, yung kanyang warning na ano na etiketa. Yan, lalagay na po natin yung ating mga foaming. Ayan, yung mga foaming po niya na meron po talagang snap yan, na meron po talaga silang daan. Pero dahil bago po, kaya po tayo magsapin. Kasi iniikot-ikot po natin yan habang pinaposisyon natin yung paglalagay natin. Hindi po tayo kailangan po kasi makunan ng camera para mas maganda po na nakikita nyo po talaga na tayo talagang ina-assemble. Yung meron po sa mga snap na talagang napaka-secure po niya. At napakakapal po ng ano nito, ng foaming niya. Yung nakagandahan pagka original po talaga, tsaka maganda kalidad ng isang helmet ay for sure na talagang ano, wait a minute. Ito naman po ang nilalagay natin. Ito po yung magsisecure ng kanilite. Kaya try to be careful po tayo kasi baka po magasgasan po natin ng bagong pintura. Hindi sabihin designated na dadaanan po yan ito yung naglalak po rin yung kabila naman po. Siguradong komportable po tayo sa magiging helmet natin to dahil sa magagandang brand, at the same time quality po na nakakasiguro po tayo sa safety natin dito. Yan, at naman po yun ay magpipit dyan so try to napit na po natin at yung ito pong foam na to ay dito po yung nakalagay dito. Yan, para po nakakaano rin po yan, kumbaga nakakapigil rin po sa alikabok na masasangap natin. So ang ano lang yan, ito po na meron po itong snap yan pa ganyan, yan pa triangle. So ganyan po ang ano yan, posisyon yan. Ganyan po ang posisyon yan. Nahin po natin dito. Yung naririnig nyo po yung tunog ng pag-snap po niya. Nakita nyo yung foaming po nito talagang makapal po. Yan napakarami pong layer na nakakasigurado po tayo sa ating safety. Dahil hindi naman po yung mga ganito pong kalidad na helmet ay yung binabayaran po rito yung safety po niya. Yan po. So nailagay na po natin lahat ng foaming yan. Tapos dito yung ano niya, yung kanyang label, pero mas maganda kung itatago na lang natin doon para ano. Ayun, ang next step po natin ay yung kanyang visor. Lalagay na po natin yung kanyang visor.
May tatlo pong ano yan, tatlong tornilyoan po yan. Unahin po natin yung gitna. Nalalaglag. Yan, yan. Kumagat na po yan, okay na po yan. Ayun yung dito po. Yung dito. Para makita lahat ng angle. Yan, para po makita nyo lahat ng angulo po ng ating helmet na ang ating DIY paint na customize na bagay po yan sa ating motor na si Meta Magnus. Skip.